Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ika-120 anibersaryo ng Philippine Army. Ang detalye alamin natin mula kay Eunice Samonte. Live, Eunice. Magandang tanghali, Alex, at happy 120th anniversary sa ating Philippine Army. Nandito tayo ngayon sa Army Grandstand kung saan maya-maya lamang ay magaganap ang parade and review. Alex, originally March 22 ang founding anniversary ng Philippine Army, ngunit dahil talaga namang pinaghandaan nila ito ng maigi, ngayon magaganap ang selebrasyon nito kung saan panauhing pandangal si President Rodrigo Duterte. Bukod sa guest of honor at speaker, ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Duterte, ang kakaiba rito ay siya rin ang magiging ninong sa mass wedding ng ilan sa ating mga sundalong ikakasal ngayong araw. Ayon mismo sa tagapagsalita ng Army Public Affairs Office Colonel Benjamin Hao, ito ay kagustuhan na rin umano ng Pangulo na mapalapit sa mga sundalong tagapagtanggol ng ating bansa. Narito rin sina National Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief of Staff General Eduardo Año at ilang mga matataas na opisyal ng Philippine Army. At kung tatanungin umano ang pinakamalaking accomplishment ng Philippine Army sa bansa, ayon kay Colonel Hao, ito ay ang transformation na nangyari sa Philippine Army at ang kanilang bagong uniform na kung dati-rati ay ang traditional camouflage, ngayon ay ang bagong digital design uniform na malaking tulong sa kanilang pakikipaglaban sa field. Nakafocus na rin umano ang Army ngayon sa pagbili ng body protection at ang Kevlar body armor at karagdagang helicopters ng Philippine Army. Samantala, balitang pandepensa pa rin, nagtungo naman tayo ngayon sa Philippine Navy. Matapos ang 13 ng huli nitong pagbisita sa bansa taong 2004, nasa bansa na muli ang New Zealand ship Tekaha na isang First Anzac class frigate ng Royal New Zealand Navy na pinamumunuan ni Commander Stephen John Lennick para sa isang goodwill visit na magtatagal hanggang April 7, 2017. Ayon mismo sa kapitan ng barko na mula pa sa New Zealand, ang goodwill visit ay parte pa rin na international defense and security engagement ng New Zealand Navy sa iba't ibang bansa, kabilang nga dyan ang Pilipinas. Bukod sa customary passing exercise o PASEC sa pagitan ng Tekaha F-77 at BRP Raha Humabon o ang FF-11 ng ating Philippine Navy, ay nakatakda ring magkaroon ng bonding at exchange of learning ang Philippine Navy at ang mahigit 100 crew ng barko ng New Zealand. At nang tanungin naman kung may kinalaman ba ang pagbisita nito sa controversial ngayon na Benham Rise at West Philippine Sea, ayon sa New Zealand Navy, ito ay pati pa rin ng international defense and security engagement sa iba't ibang bansa, kabilang nga dyan ang Pilipinas. Ngunit kabira rin sa mapag-uusapan dito sa kanilang pagbisita ay ang mga issue sa terorismo at kung paano pa mas mapapalakas ang relasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mas marami pang training at tactical exercises sa pagitan ng Philippine Navy at ng New Zealand Navy. At yan muna pinakauling balita mula dito sa Philippine Army Grandstand, Fort Bonifacio, Taguig City. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Okay, congratulations sa Philippine Army at maraming salamat sa iyo, Eunice Samonte.